Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, July 10, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Dating Duterte spokesperson Harry Roque, pinangalan ng naglakad umano para sa lisensya ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga, ayon sa pinuno ng PAGCOR. Hindi ko po alam kung bakit nandiyan ang pangalan ko. Roque, todo tanggi. Suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go, cited in contempt at posibleng ipaaresto kabilang ang mga kamag-anak dahil dinedma muli ang investigasyon sa Senado. COMELEC Chairman George Garcia handang ipaimbestiga sa Anti-Money Laundering Council ang umano'y bank accounts kaugnay sa akusasyon ng isang kongresista na tumanggap ng bilyong pisong suhol mula sa South Korean voting machine provider. Sa sports, Gilas Pilipinas, nakabalik na ng bansa. Head coach Team Cone, may mensahe sa fans. At sa ating balitang showbiz, Catherine Bernardo at ilang fitness contestants sabay-sabay na pinainit ang gabi sa kanilang super bods. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Direktang idinidiin ngayon ng dating Duterte spokesperson na si Harry Roque sa operasyon ng Lucky South 99. Ayon sa PAGCOR sa pagdinig sa Senado, personal umanong nilakad ni Roque ang papeles para sa lisensya ng Lucky South 99 at umano'y nagsilbi pa bilang legal counsel ng kumpanya. Nakita rin daw ng PAOK ang mga dokumento ni Roque sa loob mismo ng ni-raid na Pogo Hub. Narito ang ating balitang A to Z. Hindi ko po alam kung bakit nandiyan ang pangalan ko. Mabilis at tahasang itinatanggi ng dating Duterte administration spokesperson Attorney Harry Roque ang alegasyon na nagsilbi siyang legal counsel o tagapayo ng illegal na Pogo Company. Sa July 10 hearing kasi ng Senado, direktang pinangalanan ng pinuno ng Philippine Amusement Gaming Corporation na si Alejandro Tenco. Si Roque na siya umanong personal na naglakad ng papeles para sa lisensya ng Lucky South 99 noong Hulyo 2023. Dumating po si dating Secretary Harry Roque, kasama po ang isang babae. Ang babaeng yun ay si Cassandra Leong. Naka-attach din umano sa orihinal na aplikasyon ng Lucky South ang organizational chart kung saan nakalista si Roque bilang legal counsel ng kumpanya. Pero depensa ni Roque. Ma'am, para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan, dapat nyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. Wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong yan. Ayon sa PAGCOR, kinailangang mag-apply ng bagong lisensya ng Lucky South alinsunod sa mga bagong panuntunan. At mismong si Roque pa nga umano ang nagpa-follow up ng mga dokumento hanggang sa ibasura ito ng PAGCOR nitong Mayo dahil sa mga irregularidad. 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking document. Kasunod niyan, kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na natagpuan nila sa raid sa Lucky South 99 ang mga bank documents ni Roque kasama ang mga papeles ng sinasabing staff nito na si A.R. de la Serna. At bunsod nga ng mga bagong revelasyon sa Senado ay bubusisiin ng maigi ng PAOK ang posibleng kaugnayan ni Roque sa naturang Pogo Hub. Sinampahan na ng Senado ng contempt si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Go matapos muling dedmahin ang investigasyon kaugnay sa iligal na Pogo. Kaya't posibleng humantong ito sa pag-aresto kay Go at 7 iba pa. Ibinunyag din sa Senado na may school records pala ang suspendidong alkalde sa ilalim ng pangalan ng Chinese national na si Guo Huaping. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Kay Guo Huaping, alias Alice Guo,
aarestuhin namin kayo at dadalo kayo sa susunod na hearing. Ubos na ang pasensya ng Senado kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sa ikalawang pagkakataon kasi ay hindi na naman sinipot ni Go ang Senate inquiry hinggil sa illegal na operasyon ng Pogo sa Bamban, kaya sinampahan na ng contempt ang suspendidong alkalde. The chair rules to cite in contempt Alice Guo or Guo Huaping and for her to issue the warrant of arrest as moved by the Senate President pro tempore. Nagpadala ng liham ang kampo ni Go na hindi siya makakadalo sa Senado dahil sa problema sa kanyang mental health, bunsod ng kahihiyang dala ng mga akusasyon laban sa kanya. Ayon sa mga senador, hindi ito katanggap-tanggap. I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Go for her to attend the next hearing, kung meron man. Parang walang respeto na ibinibigay sa institusyon at sa Senado. Para sa akin, yung pagbabaliwala nila ng supina, parang pagbabaliwala at pagwawalang respeto sa ating institusyon. No-show din ang 7 pang personalidad, kabilang ang ilan sa mga kamag-anak ni Go. Dahilan para sila rin ay ipasight in contempt. The chair also rules to cite in contempt Nancy Gamo and Dennis Cunanan. Additionally, the chair rules on the motion of Senator Sherwin to cite in contempt Wen Yi Lin, Xiamen Leal Guo, Jiang Jung Guo, Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo. Hindi nila pagpunta ho dito para sa akin is a sign of guilt. Isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian sa pagdinig ang iba pang anyay kasinungalingan ni Go para pagtakpa ng kanyang pagkakakilanlan. Kabilang dito ang patunay na hindi homeschooled si Go at katunayan ay nag-enroll sa eskwelahan sa ilalim ng pangalang Chinese na si Go Haping. Si Go Huaping or si Alice Go hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. And I'll show you the proof. No, kahit nga lumabas sa hearing yung totoong pangalan niya, nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. No, so, hindi siya homeschool ni Rubilin. Kaugnay naman sa tanong ng mga senador kung tinakasan na ni Go at ng kanyang kampo ang investigasyon ng Senado, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nandito pa sila sa bansa. Naka-alert na po siya sa amin sa airport saka sa mga subport, so we'll make sure po na hindi po sila makakaalis. Sa pahayag ng kampo ni Go, naghain na sila ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang mga sabpina ng Senado laban kay Go dahil sa umunoy paglabag sa kanyang right to privacy. Sa ngayon ay request for arrest pa lamang ang naisusumite ng komite ni Senator Risa Hontiveros kay Senate President Cheese Escudero. May sasakatuparan lamang ang pag-aaresto kay suspended Bamban Mayor Alice Go sa oras na pirmahan yan ni Escudero. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Walang nakikitang mali si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbibigay ng 10 milyong pisong pabuyan ng pribadong sektor para sa ikadarakip ng puganteng tele-evangelist na si Apollo Quiboloy. Ito'y matapos umalma ang kampo ni Quiboloy sa reward money na inilabas para sa ikadarakip niya. Giit ng Pangulo, sumusunod lamang sila sa batas. Kaya naman, nararapat lang daw na sumunod din si Quiboloy at magpakita na, lalo't pugante siya. Hinamon rin ni Marcos si Quiboloy na harapin na lang ang kanyang mga kaso. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas.
Pumalag si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagsibak ng Philippine National Police sa 19 na mga station commanders ng Davao City Police. Ito ay matapos ibaba ni Chief PNP General Romel Francisco Marbil kay Police Regional Office 11 Regional Director Nicolas Torre ang utos na pagre-reassign ng bagong posisyon sa mga nasibak na pulis sa ibang lugar sa rehiyon simula nitong Lunes. Ayon kay Mayor Baste, hindi umano nakatutulong ang ginawang pagsibak sa mga pulis sa kapayapaan at seguridad ng lungsod. Kinwestiyon pa niya ang utos dahil hindi umano epektibo ang mga pulis. Bakit daw kinikilala ang Davao City bilang top-performing pulis sa rehiyon? Kamakailan lang sinibak din sa pwesto ang humigit sa 30 mga pulis para imbestigahan ang pagkamatay ng 7 individual sa kasagsagan ng anti-illegal drug operation sa lungsod. Walang nakikitang anumang banta sa seguridad ang Philippine National Police para sa nalalapit na ikatlong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kanina, nag-inspeksyon na rin ng QCPD ng mga kagamitang gagamitin bilang paghahanda sa SONA. May balitang A to Z si Kim Salinas. Kaliwat kanan na ang paghahanda ng otoridad para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 22. Nananatili naman daw na kalmado at walang anumang banta sa seguridad. Kaya naman bilang ng kapulisan kapareho lang sa inihandang bilang noong nakaraang taon. Ang nakikita po natin last time po we created 22,000 na deploy and ganun pa rin po. Unless we see may mga threats po then we more. Pero ang mas nakikitang malaking banta, one thing na problema natin sa SONA is yung traffic. Sabi ko you have to yung inconvenience of the people. Yun po yung natin na yung threat. Kaya naman babantayan ng kapulisan ang Quezon Memorial Circle at Commonwealth Avenue sa Quezon City para sa posibleng mga magpoprotesta. Gayunpaman, kahapon tuloy-tuloy ang aming ugnayan sa Quezon City LGU at ayon sa kanila kahapon hanggang ngayon ay wala pa ring nag-a-apply ng permit. Karaniwan bago sila mag-issue ng permit ay nagkakaroon ng isang coordination meeting at hinihinga ng recommendation at suggestions ang QCPD. Ang gusto naming i-recommend ay katulad din nung last year sa Commonwealth doon sa Mitandansora. Patuloy naman ang isinasagawang inspeksyon ng mga kagamitan at maging sa mga kapulisan na ide-deploy sa araw ng SONA. Ito ang EOD robot na ide-deploy din sa darating na ikatlong SONA ng Pangulo sa July 22. Ang halaga lang nito ay 65 million pesos na binili pa sa Canada. Ang trabaho nitong EOD robot, siya ang dadampot sa isang bag o box na pinaghihinalaang may lamang bomba nang sa gayon mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Ibinida din sa kanilang inspeksyon ng kanilang mga CDM contingent na harang kung sakaling may mga grupong magpumilit na lumagpas sa itinakdang lugar. May mga drone cameras din na kayang tumagal ng halos 1 oras at pwede pang lumipad at mag-operate kahit na umuulan. Babala naman ng mga kapulisan sa mga magpuprotesta. Sinasabi ng Batas Pambansa 880 ay bawal talagang magsunog ng effigy. Yun naman ay maliwanag na nakasulat sa batas. Pag may nagsunog ng effigy, siyempre huhulihin natin kung sino yung nagsusunog at magpa-file tayo ng demanda. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na madaragdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila at karatig probinsya simula sa susunod na taon dahil yan sa pagbubukas ng Phase 2 ng Wawa Bulk Water Supply Project sa Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal. Mula sa kasalukuyang 80 milyong litro ng tubig, aabot raw sa 438 milyon na litro ng tubig kada araw ang posibleng maging supply na susuporta umano sa humigit 3 milyong Pilipino na sineserbisyohan ng MWSS. Nananawagan si Marcos sa mga dam developer at operator na i-maximize ang paggamit ng pasilidad para magamit sa mas maraming irigasyon, kuryente, flood control, aquaculture at iba pa. We need a new source of water to ensure the water security of Metro Manila and surrounding areas now and in the decades to come. Water is a finite resource, while the demand for it is ever increasing.
We need to use water wisely, as many times and for as many purposes as possible. Iginigiit ni COMELEC Chairperson George Garcia na wala siyang itinatago. At bilang patunay, binigyan niya ng pahintulot ang Anti-Money Laundering Council na imbestigahan siya. Kaugnay ito sa akusasyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na sinuhulan umano ang isang opisyal ng COMELEC ng halos 1 bilyong piso kaugnay sa kontrata para sa pole automation. May balitang A to Z si Ace Cruz. Kalmado si COMELEC Chairman George Garcia habang pinasisinungalingan ang anyay walang basihang akusasyon ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Nitong Martes, sinabi ni Marcoleta sa isang press conference na may isa umanong opisyal ng poll body na tumanggap ng suhol mula sa isang Korean voting machine provider. Isipin niyo ba naman akusahan ka na meron kang account sa US na hindi ka pa nakakapunta at mukhang hindi ako makakapunta, wala naman po akong visa doon. Akusahan ka na may mga properties ka at accounts sa Singapore, sa South Korea, sa China at napakaiba pa ibang bansa. Yung mga lugar po yun, yung iba po doon, hindi ko pa napupuntahan. Sumulat na si Garcia sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC para payagan na maimbestigahan ng AMLAC at National Bureau of Investigation o NBI ang iba't ibang bank accounts na umunoy nakapangalan sa kanya. Inakusahan ni Marcoleta si Garcia na may halos 50 bank accounts sa Singapore, China, Hong Kong, Caribbean at Amerika na dinaposituhan umano ng katumbas ng halos 1 bilyong piso matapos na may award ang kontrata para sa pole automation sa eleksyon sa susunod na taon. Sa isang pahayag, iginit ng South Korean company na Miro Systems na siyang ginawaran ng kontrata na malinis at transparent ang kanilang transaksyon sa COMELEC at dekalidad ang kanilang voting machines. Dagdag pa ng kumpanya, napatunayan ito mismo ng COMELEC at election watchdogs nang bisitahin ang kanilang headquarters sa South Korea, bagay na sinigundahan ni Garcia. Tatandaan niyo po, nung nag-procurement kami, lahat ng citizens armed, lahat ng stakeholders, pati media, pati po ang Commission on Audit present at nagsabi maayos ang ating procurement. Bago isiwalat ni Marcoleta ang aligasyon, iginit ni Garcia na alam na nilang may pakakalat na anyay fake news laban sa kanya at sa poll body. 2 linggo na po kami may informasyon. Actually po nakaplano yung demolition job laban sa COMELEC. Mahinala naman si Garcia na may kinalaman ang akusasyon ni Marcoleta sa nakabimbing kaso sa Korte Suprema para sa disqualification ng Miro Systems. Tatandaan po natin meron tayong pending case sa Korte Suprema. At therefore, napaka-crucial po yun na hindi ma-impluensyahan ang ating kataas-taasang hukuman sa kanila magiging desisyon. Yung po yung tinatawag na sub judice. Dahil sa pagkalat nito, ang purpose niyan, siyempre, impluensyahan ng Korte Suprema. Nitong Abril, sinabi ng Korte Suprema na nagkasalang COMELEC ng pang-aabuso ng kapangyarihan matapos i-disqualify ang kumpanyang Smartmatic sa bidding para sa pole automation system kung kaya't walang naging katunggali sa bidding ang Miro Systems. Pero hindi na ipinawalang bisa pa ng Supreme Court ang kontrata sa Miro Systems dahil masyado ng dikit sa 2025 midterm elections. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Good news para sa mga taga North Luzon. Pirmado na ang 23 billion peso Public-Private Partnership Concessionaire Agreement para sa extension ng Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX. Sa ilalim nito ng kasunduan ng Department of Public Works and Highways at ng San Miguel Holdings Corporation. May habang 59.4 kilometers. Ang TPLEX Extension Project ay tatagos mula sa kasalukuyang dulong exit ng TPLEX sa Rosario, La Union hanggang sa tourist surf town sa San Juan ng parehong lalawigan. Target nitong mapaikli ang biyahe sa pagitan ng dalawang bayan sa 40 minuto na lang mula sa kasalukuyang 1.5 oras. Sa presentation ng kontrata sa Malacanang ngayong araw, positibo ang Pangulong Ferdinand Marcos sa mabubuong mga oportunidad at kaunlaran ng naturang proyekto. Target itong matapos sa loob ng 5 taon. We are truly proud to be part of this endeavor, and we remain committed to investing in the future of our country, creating jobs, driving innovation, and developing projects that will leave lasting legacy for generations to come. Build Better More is more than just a slogan. It is almost a battle cry. Our commitment to ensure that our motivation, our efforts, and our plans are fixed towards one crucial goal: the betterment of the welfare of the Filipino people.
Sa ating pagbabalik, iligal na operasyon sa Lucky South 99. 2021 pa isinumbong ng PNP sa Porac, LGU. Alkalde ng bayan, wala raw alam. At House Committee on Dangerous Drugs, ipaaresto na si Michael Yang matapos ma-cite in contempt dahil no-show pa rin sa pagdinig. Ang may init na detalye abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sadya nga bang walang alam o kasabwat? Ito ang tanong ng mga senador sa mayor ng Porac, Pampanga, kaugnay sa operasyon ng iligal na pogo sa kanyang lugar. Ayon sa mga senador, taong 2021 pa pala ay naisumbong na sa lokal na pamahalaan ang umano'y iligal na mga aktibidad sa loob ng compound. Pero tila binaliwala ito at nabigyan pa umano ng special treatment ang pogo operator. Ginisa ni na Senator Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian ang alkalde ng Porac, Pampanga na si Jaime Jing Capil ukol sa pamamayagpag ng iligal na pogo operations ng Lucky South 99 sa naturang bayan. Ibinunyag ni Ontiveros na July 2021 pa lang pala na isumbong na sa alkalde ang hinala ng kapulisan ukol sa mga iligal na aktibidad sa loob ng pogo compound. Serious illegal detention, cyber-related criminal activities, prostitution, and illegal drugs sa premises leased by Lucky South 99. Actually, tinitingnan ko po yung letter. Hindi po siya nakarating sa akin, Your Honor. Pasensya na po, talagang in all honesty, hindi po nakarating sa akin yung sulat. Si Gatchalian naman, kinwestiyon ang tila special treatment sa Lucky South 99. Bakit anya, pinayagan ng lokal na pamahalaan ang kakarampot na singil sa amilyar sa kumpanya. Gayong ekta-ektarya ang property at may mahigit 40 gusali. Sa 4,000 kada taon, hindi ba ho tayo magtataka na sa ganitong laking lupa, 4,000 lang po ang amilyar na binabayaran? Nagkaroon talaga ng problem ng assessment. That's a trabaho na po ng assessor. Pero Mayor, alam nyo may building permit kayo in-issue. May occupancy permit in-issue. Nakita ko lahat ho yan. Ang next ng occupancy permit is tax declaration na. At last week, pinakita ho namin yung kanilang business taxes rin ho. Wala hong kinokolekta. Parang may special treatment itong kumpanyang ito. Parang mga hari sila, hindi pa pwedeng i-inspect. Nitong June lang ni-raid ang Lucky South 99 sa Porac kung saan na-rescue ang mahigit 150 na dayuhang sangkot umano sa cyber scam, kabilang ang mga biktima ng torture. Lumabas sa pagdinig sa Senado na pabor na ngayon ang Porac Mayor sa mungkahing total pogo ban na ayon kay Senator Ontiveros ay noon pa dapat idineklara ng alkalde. Handa nang iparesto ng House Committee on Dangerous Drugs ang negosyanteng si Michael Yang matapos itong ma-cite in contempt ngayong Miyerkules. Hindi na naman kasi ito dumalo sa ika-8 pagdinig ng komite para imbestigahan ang malaking drug raid sa Pampanga noong 2023. Habang matagal na raw umanong gustong ipapatay ni Digong si dating Police Colonel Eduardo Acerto dahil ibinunyag niya umano ang pagkakasangkot ni Yang at ng dating Pangulo sa iligal na droga sa bansa. May balita A to Z, si Naomi Almohano. Hindi na naman muling sinipot ng dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at umano'y financer sa Farmally scandal na si Michael Yang ang imbitasyon ng House Committee on Dangerous Drugs para imbestigahan ang kanyang kaugnayan sa Empire Corporation matapos mapag-alamang incorporator nito ang kanyang interpreter na si Lincoln Ong. Ang kumpanyang ito kasi ang nagmamay-ari umano ng bodega sa Mexico, Pampanga kung saan nasa halos 3.6 bilyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska noong nakaraang taon. Citing the violation committed by Mr. Michael Yang on Section 11, Paragraph A, refusal without legal excuse to obey summons and invitation. There is a motion to cite Mr. Michael Yang in contempt
and duly seconded. Hearing no objection. Sakaling maibaba na ang arrest order ng Lower Chamber Sergeant at Arms at ng Philippine National Police, makukulong si Yang ng 30 araw sa Bicutan Jail sa Taguig City. Subalit mukhang magiging mahirap ang paghahanap kay Yang dahil base umano sa records, nakaalis na ito ng bansa patungong Dubai noong May 12, 2024 at hindi pa naiuulat na nakabalik na ito ng Pilipinas. Samantala, ibinunyag naman ni dating Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang may banta sa kanyang buhay. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Dagdag pa ni Asierto, protektor umano sina Duterte, Go at maging si Senator Bato de la Rosa ng illegal drugs network sa bansa. Plano namang imbitahan ng komite sina dating Senador Richard Gordon, dating PNP Chief Oscar Albayalde at dating Philippine Drug Enforcement Agency Chiefs Aaron Aquino at Wilkins Villanueva sa susunod na pagdinig para sa patuloy na paggulong ng investigasyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Apektado ang humigit sa 70,000 mga pamilya dulot ang matinding buhos ng ulan na nararanasan sa Lanao del Sur, Maguindanao del Sur at del Norte Martes ng gabi. Rumagasa ang flash flood at mud flow dahilan para lumubog sa baha ang maraming kalsada at kabahayan. Nagsagwa naman ng relief operations ang otoridad para sa lahat ng naapektuhan. Samantala, 6 naman ang kumpirmadong patay habang isa pa ang nawawala matapos anurin ng rumaragasang ilog sa Carmen, Cebu noong Lunes. Sakay ang mga biktima ng pulang pickup truck habang tumatawid ng ilog nang maganap ang trahedya. Nahanap na ang katawan ng mga biktima habang pinaghahanap pa rin ng isa pang individual. Balikbansa na ang Gilas Pilipinas Men's National Team nitong Martes ng gabi. Makaraang lumahok sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia. Magugunitang bigong nasungkit ng Gilas ang tiket papuntang Paris Olympics matapos hindi magwagi sa semis kontra Brazil. Gayunpaman, naging makasaysayan pa rin ang laban ng Gilas matapos matalo ang host country at world number 6 na Latvia. Nagpasalamat naman si Coach Tim Cohn sa lahat ng sumusuporta sa laban ng Gilas. Talagang mapapalove the Philippines tayo dahil muli na namang binoto ang isla ng Palawan bilang isa sa mga best islands to visit around the world ng New York-based magazine na Travel Plus Leisure. Sa reader score na 90.59, nasungkit ng Palawan ang ika-13 pwesto sa listahan na best place to visit dahil sa malaparaisong scenery ng probinsya. Habang nasa unang pwesto naman ang Maldives na may 95.63 na score. Kamakailan lang ay kinilala rin ng Palawan sa Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024 bilang isa sa mga nagwagi sa kategoryang Best Island. Susunod, Catherine Bernardo, hot na hot sa pagrampa sa Superbods 2024. At after 2 years, Sonia Jean may comeback screen appearance na. May bagong project din kayang aabangan? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Tapos na ang summer, pero tila sama-samang pinainit ng mga kalahok ng Century 2 na Superbods 2024 ang panahon, kasama ang kapamilya star na si Catherine Bernardo. Samantala, Sonia Jean may comeback screen appearance after 2 years. May aabangan kayang bagong proyekto? Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Very hot girl. Yan ang bet na peg ni award-winning actress at blockbuster queen na si Catherine Bernardo dahil sa kanyang pasabog sa guesting sa Century 2 na Superbods 2024 nito lamang Martes. Slay in red si Kat habang rumarampa on stage with her sexy dress. Lalong uminit ang paligid dahil sa kanyang malag girl on fire na talaga namang inabangan ng lahat. Nakijamming rin ang Raining in Manila band na Lola Amor.
Too hot to handle nga talaga dahil sa finals night na ito, flinex ng mga participants ang kanilang sexy curves at healthy mind and body. Star-studded rin ang event dahil present sina Miss Universe 2022 Arbony Gabriel bilang host at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach na isa sa mga hurado. Judge din ang celebrity super dads na sina Aga Mulak at Richard Gomez. Of course, present din ang super mom na si Marian Rivera na kinaaliwan ng marami dahil sa kanyang English translation sa tanong sa Q&A portion. Could I get English, please? I will try my best. Are you ready for this? Woo! Listen very carefully. Here's my question. Your social media following grew when you become a finalist. How would you use this opportunity even after your super bad journey? I think you understand that. Itinanghal na grand winner for female si Justin Felizarta at Jether Palomo na humakot rin ng award bilang Mass Flex Like a Superbad Award, E-Commerce Superstar Award, People's Choice Award, Perfect Smile at Jojo Bragay's Lay the Runaway Award. Congratulations! Samantala, heads up K-drama fans. South Korean star Son Ye-jin o mas kilala bilang si Yoon Se-ri ng Crash Landing on You dumalo sa 28th Bucheon International Fantastic Film Festival. Ito ang first screen appearance niya sa publiko mula nang siya'y manganak sa kanilang panganay ni Yubin o ni Captain Ri. Tila walang nagbago after 2 years dahil pansin na nag-bloom pa ito. Sa isang panayam sa kanya, ikinuwento niya ang kanyang married life at pagiging first-time mom. Maliban dyan, may pa-reveal pa nga ang aktres sa kanyang upcoming projects, dahilan para maging busy siya sa second half ng 2024. Nais din daw niyang masubukan ang villain role. Mapagbigyan kaya siya? Abangan! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para sa ating balitang nakaka-good vibes, hindi rin madali mag-isip ng mga palaro, lalo na para sa mga piyesta, birthday, Christmas parties at iba pa. Lalo na kung ang mga kalahok ay talaga namang game na game sumali. May suggestion naman kami na tsak na kagigiliwan nyo. Panoorin. Inhale, exhale. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa aktor at manunulat na si Andy Griffith. Sabi niya, inosente man o may sala ang nasasakdal, dapat pa rin dumaan sa proseso ng batas. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!